Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na ako nanonood, please click mo lang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, Pastor Kibuloy, tukoy na ang kanyang lungga at malapit na siyang arestuin. So yun guys, yan kasi ang balita. Mamaya papakita natin yung video na kung saan na-locate na nila. Kasi no, 'di ba, pinasok na nila yung PNP yung compound ng KOJC. Tapos may dala silang mga equipment, locator o yung bunker radar na tinatawag nila. Dahil ito palang equipment na to, guys, pag nilagay mo sa isang lugar, kahit ultimong pitik o tibok ng puso, natitrace nila. Kaya sa kanilang informante at sa kanila ring paghalughog, meron silang naramdamang ganun. Ngayon, ang problema na rin nila kung saan sila papasok dahil napakalawak nito. 'Di ba? 30 hectares, guys. Imagine mo paano mo nahalugugin, kaya kailangan maraming puwersa. Pero subalit, yun na nga, nagiging human shield yung mga member, ay patuloy pa rin nilang hinaharangan. At yun, nagkakaproblema nagkakagulo na ngayon. May mga violente na, may nasasaktan na. Kawawa rin yung mga pulis, guys. 'Di ba? Pero tanging talagang solusyon to, lagi nating sinasabi, ay itong si Pastor Kibuloy, kung mahal niya yung kanyang membro, sumuko na lang siya, di ba? Kasi hindi matatahimik kung hindi siya susuko. Unang-una, legal naman yan, nasa korte na yung kaso niya. Harapin niya na lang, di ba? Dami naman siyang pera, kuha siya ng magagaling na abogado para depensaan kanyang sarili. Again guys, nililinaw tayo, hindi pa po guilty si Kibuloy. Ang problema nga, hindi siya umaharap, di ba? So, kaya tinawag siyang pugante at hinahanap talaga ng ating batas. Kaya ngayon, 'di ba, napapasubo na 'yung kanilang mga member dahil nga sa mga ganitong pagpasok ng pulis. Siyempre, yung pulis ginagawa lang din ang kanilang trabaho, utos ng korte, utos ng batas legal. Ito na mga member ni Kibuloy, siyempre dahil leader nila si Kibuloy, minsan nawawala na rin ng kanilang kaisipan na para bang inaabuso sila o hindi tama ginagawa ng PNP. May batas tayo kasi kung wala tayong batas, magkakagulo tayo. Kaya ang kailangan masunod ay ang gobyerno, hindi po tayo mga mamamayan. 'Di ba? Hindi po tayo, lalo na may mga ganitong legal usapin na nasa korte na. Siguro kung wala sa korte yan, bigla ka na lang papasok. Yun ang bawal talaga, trespassing yan. Pero may warrant pa rin sila at tinutusan ng korte na kailangan ng dakpin at iharap sa hukuman itong si Pastor Kibuloy. Pero wala, matigas ang ulo ni Kibuloy, guys. Mukhang makasarili to. Inahayaan niya yung member niya na may masakta, di ba? May mga hinimatay na nga, may mga nasugatan. Di mo na maiwasan yun kasi pag marami ng tao, marami ng pulis, talagang magkakainitan yan. At yun na, nagkakabatuan na ng mga upuan at kung ano-ano na, may mga bato pa, may mga bote. So, mahirap na talaga itong kontrolin, guys. Kaya sana, 'di ba, yung mga malalapit kay Kibuloy, himukin na o i-convince na sumuko na sa mapayapang paraan at para matahimik na rin ng kanilang compound, 'di ba, guys? Kasi ginagalang naman natin yan kung bilang isang religious group sila, wala namang problema doon, 'di ba? Pero may batas tayo na kailangan din nilang sundin, 'di ba? Lalo na itong si Pastor Kibuloy. Kaya sana maayos na dito at sumuko na itong si Pastor Kibuloy. Right guys, so kayo anong comment nyo dito, guys? Comment down below kayo. At narito na yung mismong balita para mapanood nyo mismo kung ano na nga yung status ng PNP para sa paghuli kay Pastor Kibuloy. Right? Pasok. Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11, Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound. Pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posibleng nagtatago si Apollo Kibuloy. Because we're very confident with the results of the ground penetrating radar at ang hinahanap naman namin is pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita
galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda ang mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin, at sabi po natin, we have allocator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakita kaso doon. Yun po yung nagiging rason namin to really to stay longer. Samantala, nagkagulo kagabi sa Davao City nang magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway bandang alas 7 ng gabi. Nagkagulo ang buong paligid dahil nagsasetap pa sila ng stage sa harapan ng Jose Maria College upang isigaw ang kanilang panawagan. Ilang mga miyembro naman ang umakyat pa sa overpass. Galit na galit ang mga KOJC members sa ginawang pang-aabuso umano ng PNP sa kanila. Hindi naman makadaan ang mga motorista dahil hinarangan ng mga reliyista ang dalawang lane malapit sa Davao Airport habang may bit-bit ng mga banner. Nagugat ang kilos protesta ng KOJC members nang pasukin ng libu-libong pulis ang kanilang compound sa buhangin upang hanapin ang kanilang leader na si Kibuloy. Ilan sa kanilang mga panawagan ay ang pag-resign sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang hulihin si Kibuloy. Binatikos din nila ang pang-abuso ng mga PNP sa paggamit nito ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang leader. Samantala, pinabulaanan rin ng PNP ang payag ng KOJC na nagpatupad ng lockdown sa Davao. Ganon din ang kanseladong mga flight sa Davao International Airport. 6 na pulis naman ang sugatan matapos atakihin ng mga relihista. Lilane Moreno, UNTV News and Rescue. Lilane Moreno, kumahataw sa balita ngayon.